Mag-asawang nagtitinda ng mani ang sakay ng motorsiklong ito sa Zamboanga City na pagkaliko patawid ng kalsada ay biglang nabundol ng kotse. Tumilapon ang dalawa at nasawi. Ang kotse bumangga sa perimeter wall at nagliyab. Nakatalo ng driver nitong 17 anyos lang. Nagpapagamot na siya ngayon sa tinamong minor injury. Posibleng i-turn over ang lalaking driver sa Center for Children in conflict with the law. Pero inirekomenda pa rin ng PNP na ireklamo siya ng reckless imprudence resulting in homicide. Inaalam din kung totoong galing sa karera ang driver. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang driver at ang pamilya ng biktima. Bago ngayong gabi, nanumpa na si Senate President Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I, Francis Chis G. Escudero. Ang panunumpa ay kasunod ng pag-aproba sa mosyon ni Senator Joel Villanueva. Ang iba namang senador ay manunumpa bilang senator judges bukas, alas 4 ng hapon. Sa mosyon ni Senator Villanueva, matapos ang panunumpa ng mga senador, ay magiging constituted ang impeachment court, pero hindi pa convened. Sa Miyerkules pa nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Unanimous ang boto ng mga senador na i-refer sa Committee on Rules and Impeachment ang impeachment complaint laban sa BISIC. Bago ang oath-taking ni Senate President Escudero, pinagdebatihan sa Senado ang kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ng minorya, simulan na ito, habang si Senator Robin Padilla nais itong ma-terminate na walang paglilitis. May report si Joseph Moro. Sa kasaysayan ng impeachment na dininig ng Senado, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis. Sa Senate Resolution 1371 na inihain ni Senator Robin Padilla, ipinunto niya ang Senate rules na lahat ng matters of proceedings ay natatapos kasabay ng pagtatapos ng isang kongreso. At dahil mag-a-adjourn sine die na ang 19th Congress sa June 13, dapat daw ituring ng terminated ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero punto ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, lumalabag daw sa saligang batas ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bago nito, naghain ng mosyon ng minority bloc para simulan na ang impeachment proceedings. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batikos sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan ng articles of impeachment na ipinadala ng Kamara noon pang February 5. Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Sa mosyon ni Pimentel, ititigil ang legislative business ng Senado para makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa ang mga senador na tatayong judge. Gagawa na rin sila ng trial calendar at saka ipatatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. Sunod, i-issuehan ng writ of summons ang bise. Sinagundahan ni Senador Risa Hontiveros ang mosyon. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Ang promulgation o paghatol kay VP Sara target sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. We can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over because it is not part of the Constitution. We can only interpret the word as enshrined in the Constitution. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros masyadong maiksi ang panahong sinasabi ni Tolentino. Sa mga simpleng civil case nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. We've dragged our feet for several months and then suddenly we tell the Filipino public that
we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Tutol din si Senate President Chis Escudero sa minadaling paglilitis pero buong Senado anya ang dapat magpasya sa schedule. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. There can be some delay as long as it's reasonable. Ang defense team ni Duterte binigyan diin na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte para gunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tutol ang ilang kongresista sa rekomendasyong pagsamahin sa 2 artikulo ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Impeachment Prosecutor Rog Gutierrez, ang hakbang ay pagtataksil sa kanilang isinumiting articles of impeachment. Tingin naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi magkakaroon ng patas sa paglilitis kung mamadaliin ng trial. Inirekomenda ni Senator Francis Tolentino ang pag-consolidate sa articles of impeachment para matapos ang impeachment trial sa June 30 bago mag-adjourn ang 19th Congress. Kinalampag naman ng iba't ibang grupo ang Senado para agad nang umpisahan ang impeachment trial. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, 78% ang nagsabing dapat humarap sa paglilitis ang bise para sagutin ang mga paratang sa kanya. 13% naman ang nagsabing hindi siya dapat humarap sa Senate trial, habang 9% ang hindi alam o walang sagot. Isinagawa ang non-commissioned survey noong April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3% at confidence level na 95%. Unang araw ngayon ng Brigada Eskwela para sa pasukan sa Lunes. Lumahok dito si Pangulong Marcos na saksi mismo sa ilang problema. May report si Ian Cruz. Isang linggo na lang bago magpasukan, ngunit problema pa rin sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan ang mahina o kawalan ng tubig sa palikuran. Dahil hirap sa tubig, sabi ng 2 guro, may mga estudyante raw na nagpipigil na lang ng ihi. Minsan po may parent po na nagano sa akin, nagka-UTI nga daw po yung anak niya. Sabi ko, minsan po kasi talaga mahirap po yung tubig. Tinunayan ni Pangulong Marcos sa pagbisita niya kanina kasabay ng pagsisimula ng Brigada Eskwela. Kailangan natin linisin at pagandahin ng mga bathroom. Titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila. Sinilip din ng Pangulo ang mga kinukumpuning inanay na kisame sa mga classroom. Bago sa San Miguel, tiningnan din ng Pangulo ang pagkukumpuni ng mga kisame at pagpipintura sa mga upuan sa Barihan Elementary School sa Malolos. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. Magandang partisipasyon, mga komunidad, mga magulang, syempre mga guro at yun ang inaasahan natin na talagang yung buong komunidad ay nakamobilize para tulungan ang ating mga paaralan at siguraduhin ligtas ang ating mga estudyante pagbukas ng pasukan sa June 16. Sa Dagupan City naman, nakiisa sa Brigada Eskwela ang nasa 5,000 miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program mula sa iba't ibang barangay. Sa Iloilo City, nagtulong-tulong ang mga magulang sa paglilinis sa mga basura
at alikabok sa Ticod Elementary School. Sa Negros Occidental, nilinis ang drainage system sa Efigenio Enrica Lizares Memorial School bilang pangontra sa baha. Sa pasukan sa Lunes, para sa school year 2025-2026, nasa 27 million ang inaasahang bilang ng mga mag-aaral. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maling pagturok ng anesthesia, nagdulot ng pagdurugo sa utak ng batang nasawi matapos magpatuli noong May 17. Yan ang lumabas sa autopsy reports ng pulisya. Inihablanan ng Manila Police District ng reckless imprudence, resulting in homicide ang nagtuli sa bata na sinusubukang pangkunan ng pahayag. Bakuna kontra African swine fever sa mga baboy. Target ng Department of Agriculture na maging available sa third quarter ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., oras na pumasa sa pagsusuri ng third-party experts ang mga bakuna. Maaari nang i-endorso ito ng DA sa Food and Drug Administration sa Hulyo. Aabot sa 816 million pesos na umano'y shabu na biso ng PDEA sa mga naharang na padala galing Amerika. Idineklarang various goods ang mga kontrabandong nakapangalan sa iba't ibang consignee. Patuloy ang investigasyon ng PDEA. Mga floating shabu sa Pangasinan at Ilocos Sur, iniimbestigahan din ng PDEA. Umaabot na sa lagpas 1,000 kilos ang nasamsam na shabu mula June 5 to 8. Katumbas ito ng halos 7 billion pesos. Hiwalay pa ang floating shabu sa Zambales noong Mayo, na lagpas 1.5 billion pesos ang halaga. Hinihinalang galing yan sa Golden Triangle o rehiyon sa Thailand, Myanmar at Laos na talamak ang produksyon ng droga. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpiskado sa operasyon ng NBI at LTO ang nasa 65 sasakyang iligal umanong inangkat sa bansa. Nasamsama mga ito sa isang car yard sa Talisay City, Cebu. Ayon sa mga otoridad, surplus o sobrang supply ang mga sasakyan at panay right-hand drive o nasa kanan ang manibela. Sabi ng LTO, i-convert ang mga ito sa left-hand drive para magamit dito sa bansa. Dinala ang mga sasakyan sa impounding area ng LTO Region 7. Iniimbestigahan din ng isang babaeng taga-Peru na isa raw sa may-ari ng car yard. Turista ang kanyang immigration status sa bansa. Hindi makapag-Ingles ang dayuhan ng kausapin ng media, ngunit nagpakita siya ng mga dokumentong patunay na nakarehistro sa kanya at lehitimo ang negosyo. Mga karakter na bubuo sa Encantadia Chronicles Sangre ipinakilala na. Mula sa mga bagong tagapangalaga ng Brilyante hanggang sa mga makakalaban nila. Mapapanood na ang bagong yugto sa mundo ng Encantadia simula sa Lunes, June 16. Tatlong may dugong Pinoy, wagi sa 78th Tony Awards, ang pinakapremyadong parangal sa US stage plays. Si Nicole Scherzinger ang musical Best Actress para sa Sunset Boulevard na kinilala ring Best Revival of a Musical. Best Actor si Darren Criss para sa Maybe Happy Ending na itinanghal na Best Musical. Kinilala rin ang musical director at orchestrator na si Marco Paglia for Best Orchestrations for Buena Vista Social Club. Hindi na lang si Kapuso PBB housemate Will Ashley ang may billboard sa South Korea. Magkakaroon na rin ang kapwa housemates niyang sina Bianca De Vera at Dustin Yu. Yan ay matapos silang hirangin bilang Best International Artist sa isang voting app. Speaking of PBB, pumasok sa bahay ni Kuya bilang pinakabagong house guest si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista. Ang ex-PBB house guest na si David Licauco, all smiles sa ipinost niyang out-of-the-country snaps. Habang very chic and posh si Jillian Ward while strolling sa Hong Kong. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.